Marami po ang iiyak bukas. So, na ng Presidente. Third State of the Nation Address ng Presidente. Marami po ang iiyak na naman dahil ayaw nila na makakarinig ng accomplishment ang gobyerno. Yan naman ang sakit ng mga DDS eh. Kailangan negative lagi. Gusto nila negative lagi. Kapag positive yan, positive sa bansa yan, yung sasabihin ng Presidente, abay, hindi pwede. Bad news yan para sa mga DDS. Naku po, 4 na taon pa kayong iiyak dyan. Hindi pa rin kayo makamove on ngayon. Sige, gawa na naman kayo dyan mga paninira nyo dyan. Bukas na po yan ang State of the Nation Address ng ating Presidente. Hapon po yan, no? Ayan, may nilabas pong litrato ang Presidential Communications Office ng ating Presidente na nagre-rehearse, nagpa-practice ka-coffee para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Bukas po yan, ha? Yan. Yung litrato niya, no? Kita mo naman ang ngiti ng Presidente. Mukhang hindi stress, ikumpara mo sa mukha ng mga DPS. Malayong-malayo. O, tingnan mo yung ngiti, o, hindi peke. Nasa balita po, nasa pahayagan po yan, kasama po yung mga litrato na yan, President Ferdinand Marcos Jr. practices delivering his SONA 2024 speech in Malacanang on Sunday. Ngayong araw po yan, ha, July 21, a day before his third annual report to Congress. Ang litrato na po yan ay mula po yan sa Presidential Communications Office. Nako, marami po ang iiyak bukas. O yan, ka-coffee, ito pa ibang litrato na ito. Kasama po yan sa rehearsals ng ating Presidente. Tapang ni PBB. Ano yan? Feeling ko sa portion na yan, topic yan West Philippine Sea. Antay tayo bukas ka-coffee ha, kung anong mangyayari ha. As expected ka-coffee, inaasahan natin dyan, siyempre talakayan. Ang purpose naman ng SONA, ipahayag po yung mga accomplishments no, ng administrasyon sa mga nakalipas po na taon, particular po sa taong 2023. Yan naman po ang purpose ng SONA, and eventually, i-mention din dyan ano yung mga priorities niya no, sa mga susunod po na panahon, susunod na taon. At madalas sinasabi din po sa SONA yung mga priority agenda, no, lalo na po yung mga batas na gusto niyang maisabatas, pagtulungan ng Kongreso para mapabilis po yan, ma-expedite. Ito yung mga tinatawag nating mga priority bills yan. Pinag-uusapan din po yan sa State of the Nation Address. So nahahati-hati yan ka-coffee sa isang sektor kasi noong panahon ni Pinoy, tutok din tayo dyan sa SONA. No? Usually nahahati yan per clusters. Halimbawa, human development, no? Ano yung mga issues na tinatalakay under human development. Dito papasok yung mga accomplishments natin sa sektor ng edukasyon. May nagawa ba sa DepEd? Iniisa-isa. Sa DSWD, kumusta yung welfare ng mga Pilipino sa pagdating naman sa kalusugan o sa health, sa Department of Health, no? Ano yung mga accomplishments nila? Yan yung mga pumapasok sa human development. Pagdating naman sa economic development, kumusta yung pakunlad ng ekonomiya? Kumusta yung GDP natin dyan? Kumusta yung employment rate? Diba? Ano yung efforts na ginagawa natin para i-train yung mga manggagawang Pilipino? Kumusta yung benepisyo ng mga manggagawa? Pasok yan sa economic development. Ganoon din po yung Build Better More. Isa yan sa priority project ng ating Presidente, yung pagkukonstruct po ng mga infrastruktura, hindi lang sasakahan, ka-coffee, no? Yan, malamang pag-uusapan din po yan. Pagdating naman sa security, peace, security, no? Pag-uusapan dyan, of course, yung issue sa West Philippine Sea, yung internal threats, paano po hinahandle yan. Feeling ko yung pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde, mami-mention niya ng ating Presidente. Pagdating naman sa environment, yan, environment sector yan, pag-usapan, of course, paano natin pinoprotektahan yung ating mga kalikasan, issues sa climate change, paano natin ina-address yan. Yan, sa pagdating sa pagkain, economic pa rin yan, sa economic development, kumusta yung food security? Diba? Paano natin tinutulungan yung mga magsasaka para mapataas yung kanilang produce, etc. So yan ang mga ini-expect natin na tatalakayin ng ating Presidente bukas, no? So, stop screen. Anong nangyari? Teka. Dito tayo sa balitang ito ng Manila Bulletin, no? Siyempre, sasabayan din ng mga DDS. Rally-rally din ng mga DDS na yan. Hindi pwedeng mawala sila. May rally din sila dyan. Headline po yan ng Manila Bulletin na Marcos delivers third SONA on Monday. Ilang oras na lang po. The public can expect President Marcos' third State of the Nation address on Monday, July 22, to tackle his administration's plans to uplift the people's lives, improve the economy, and address other issues
the country faces. Yun naman, common naman yan ka-coffee, basic naman yan. I know, familiar kayo, dahil every year naman meron namang SONA. The Presidential Communications Office has said that Marcos has been on top of crafting his speech, which he said on Friday, July 19, was already finished but would undergo fine-tuning until Sunday. Ngayong araw po yan. Ayan. Feeling ko, finalized na. Definitely finalized na po yan. No? Kaya kanina, rehearsals na lang yan. I-report ko kung talaga bang yung mga sinimulan natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano po katagal bago matapos yung malalaking proyekto na yan. Sabi po ng Presidente last week. Isa din pala, no? For sure, mami-mention niya dyan yung mga pabahay, yung housing projects, mami-mention niya yan. Definitely hindi mawawala yan. Yung construction ng mga subway, yung mga transportation sector, definitely. Yan kasi yung mga big ticket yung mga big ticket projects yan para sa infrastructure projects ng ating Presidente. Yung recent na mga dam, yung mga Buhalang Dam dyan sa Iloilo, dyan sa Rodriguez Rizal, yan, malalaking accomplishments yan sa pagdating ng sa larangan ng Build Better More o BBM, Build Better More Infrastructure Projects. Ganon din po yung mga investments na nakukuha natin mula sa iba't ibang bansa. Malamang sa malamang, matatalakay din po yan dahil magandang record yan. We will also report the state of the nation in the sense that what are the lives of our people? How are they doing? The economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing in the other problems, social problems such as drugs, such as different threats that have been coming to us, sabi ng ating Presidente. According to the President, he was trying to keep his SONA speech short and leave the other details for his cabinet secretaries to discuss. His previous address lasted 70 minutes, while his first SONA in 2022 ran for 74 minutes. So 1 hour and 10 minutes yan ka-coffee na talumpati. Actually, medyo nakakapagod din yan. Sabihin na natin nagbabasa ka lang dyan, no? Pero minsan may mga ad-lib din naman yan. 1 hour and 10 minutes nagsasalita ang Presidente. Medyo mahaba-haba din po yan, no? With this in mind, Marcos said they will distribute a briefer to public and private stakeholders and educational institutions. This briefer will discuss his administration's achievements in detail, especially those that may not have had made the final version of his speech. Ang style kasi dyan ka-coffee ng bawat administrasyon, ang ginagawa nila dyan, bago mag-SONA, let's say, sige, bukas, no, July 22 yung SONA, ang ginagawa niyan, yung iba't ibang department, usually, nagka-cluster sila yan. Halimbawa, yung mga pasok doon sa human development cluster, nagkakaroon naman yan ng mga forum-forum, di ba? Nagkakaroon ng mga special reports yan para i-discuss na yung detalye. Para pagdating ng SONA, na dinami ng accomplishment Di mo naman masasabi lahat yan So, piliin na lang. So, ginagawa na nila yan ka-coffee. Halimbawa, dyan sa PTV4, kung napanood din yung programa ni TP dyan, ni Thinking Pinoy, no, ni RJ Nieto, in-interview niya na yung iba't ibang secretaries. In that way, kahit paano, no, mababawasan yung i-report ng ating Presidente dahil na-discuss na ng mga secretaries. Kasi limited lang naman talaga ang oras. Sino ba naman ang gusto makinig ng 2 oras, 3 oras no, sa isang talumpati na walang palitan, no, siya lang sasalita. Definitely nakaka-boring din panoorin yan. So kaya may mga na yan, may mga clustering na yan ka-coffee. Dinidiscuss na po yan ng mga secretaries o ng cabinet members. Rodrigo Lapidario ka-coffee, kung ayaw mo sa mga dilawan at kakamping, kitigil mo na yan. Yang kakasira sa mga dilawan at kakamping. Kami ang nasuporta kay PBBM, ikaw naman puro paninira sa mga liberal. Akala ko napakalinis ang pagkatanggol. Mukhang bago ka lang dito, Rodrigo Lapidario. Natawa ko dito, sir. Mukhang bago ka lang sa channel ko, sir. Check mo, sir, yung mga content ko. Baka may ma-realize ka dyan. Mukhang bago ka lang dito, sir. Sige, panoorin mo muna para hindi mo na kita i-judge. Tingnan mo muna yung mga content. Baka ngayon ka lang ulit napasyal sa ating channel. Marilyn Tababa. Ay, huwag iboto. Mag-amang Duterte, pro-China, mga ungas na yan. Ayun na. Marilyn. Pero may tatakbo dyan, sigurado ka-coffee. May paniguradong tatakbo dyan, ka-coffee. Sa mga Duterte, yan sa tatlo, si Pulong, si Baste, si Digong. May isang tatakbo dyan. Kung hindi si Tatay Digong, dahil sa kalusugan niya, si Baste tatakbo rin niya, kaya nag-iikot din yan, ka-coffee. No? Good luck, PBBM. God bless po. Tuloy po ninyo, layunin po nyo para sa bansa ng Pilipinas. God bless po, sabi ni Ma'am Teresita Lunde. Kay Jing Florento, always late ka-coffee ha. Good evening po. Ayan, pa-shoutout yan. Late na. Okay lang po. Ayan, at isa kahabol po kayo. May isa po tayong topic, no?
Jackie Britos, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Hello po sa inyo. Kay Lalaine Baguno. Holiday ba dyan sa Pinas? Bukas ka coffee? Hindi po, no? Hindi po holiday. Yung iba, may walang pasok, no? Parang nabasa ko kanina sa Malabon, no? At sa ilang parte ng Bataan, walang pasok dahil sa ano naman to? Dahil sa weather condition naman, not because of the sauna, no? Usually, kapag may pasok sa eskwelahan, wala pa naman pasok, no? Yung mga lugar na apektado ng closures, no, ng mga kalsada, ayan, usually nagde-declare yan ng no classes. Cheryl Kabahug, ayan, no to Duterte please. Kay JVM, no to Dutertes, no? Jesse Luartes, pa-shoutout naman dyan. Hello po sa inyo, ka-coffee. Kay MLCOC, Gameplay Vlog. Good evening, ka-coffee, at sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan, happy viewing po sa inyo. Kay 781BHE, oy, Ma'am Benesel. Si Ma'am Benesel ba ito? Happy viewing po sa inyo, nakapagkita, gihaphang live. O yan, thank you, Ma'am. Matagal ka nga nawala dito, Ma'am. Hindi na kita napapansin sa ating live stream. At least nakahabol po kayo sa atin ngayon. Purple Home TV, happy viewing po sa inyo. Hello, ka-coffee. Late but present. Loyalista ang Ilocana. Then, today and beyond. Ganda na. Ngayon, bukas, at pagpakailanman. Lakas makaano yan. Bel Chanko, ha. Purple Home TV, thank you. Wala na mga detail, ha. Pataob na ang bangka, sabi ni Gel. Feeling ko naman, si Pulong, syempre, representative siya, no? Definitely, nandoon dapat siya. Pero I don't see na pupunta siya, no? Si Digong, invited din siya, former president siya. I don't see na pupunta siya. Si Inday Sara, hindi pupunta, di ba? Patrick Lopez, biruin mo, isang tambay lang dati sa Davao, biglang naging mayor. Sa pangalan. Nadaan sa pangalan, no? Yuri Kaiji, maisog senators, yan, diretso. Inidoro natin. Ayun, napunta na sa Inidoro. LV de la Cruz, nakikinig po, nasa Facebook kay Hyacinth Shield. Pa-shoutout po dyan, nandiyan dyan sa Canada, si Ma'am Hyacinth. Hello po sa inyo, ka-coffee. O siya, baka nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman din nasa YouTube, please click lang po ang subscribe dyan po sa baba, no? Click nyo po yung subscribe. At kuha na kayo ng kape at tayo mag-move on sa ating next topic.